I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello universe! It's me again! Shoutout sa inyo mga bes ha! Sa mga Marcos Loyalists, supporters, Filipinos and OFW, shoutout po sa inyo. Nako, mayroon tayong very big good news for everybody. Kilala nyo naman siguro yung flag na yan mga kababayan, ano? Well, sa kasaysayan ng Pilipinas, for the first time talaga, ngayon lang po nangyari ito. Ewan ko lang nga ba, no? Kilala nyo naman siguro kung anong flag yan, ano ba? UAE yan. Oh, shout out sa mga OFW dyan sa UAE. Bakit nga ba itong bansa na ito, no? Ay malaki po ang tiwala niya po sa ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Grabe, matindi ito, mga kababayan. Okay? Siyempre, una-una, ito naman si Pangulong Marcos Jr. ay napakabait at magaling na leaders at kilalang-kilala na ngayon sa buong mundo, ano? So, dahil dyan, guys, no, basahin po natin, ano, kung ano man ito. Oh, nakita nyo yan? Nako, matindi ito, mga kababayan. UAE is Masdar commits $15 billion. Nako, matindi ito. Investment in the Philippines, renewable energy projects ito, guys. Nako, more in renewable energy. Nako, matindi ito. Halos 1 trillion ito. Nako, talaga naman. Shout out sa ating mga OFW dyan sa UAE. Sino po ang source natin? Siyempre, ang Inquirer Net. Ayan, diba? Talaga naman. Bakit nga ba nagtiwala ang UAE sa ating mahal na Pangulo? Una-una po, mga kababayan, kilala nyo naman po ang kanyang ama dati na talaga naman pinakamagaling na Pangulo sa balat ng lupa. Siyempre, at especially sa anak ngayon at nakikita, no? Itong bansang UAE, alam po natin, isa dito po yung naging matagal ng pagkakaibigan ng Pilipinas between UAE, especially napakadami po ang mga Pilipino na nagtatrabaho. Alam nyo ba, yung mga buildings dyan na malalaki, mga kababayan, mga engineer galing sa Pilipinas, mga architect, isa po sa mga manggagawa natin at napakarami pa. Isa pa, mga kababayan, nakikita ng UAE yung progreso ng ekonomiya ng bansa na for sure ay kikita po sila. Hindi lang po kikita ang UAE, mga kababayan. Siyempre, ang kikita ang bansang Pilipinas. Hindi lang po yun. Ang ating mga manggagawa, mga kababayan. Alam nyo, mga besa, itong renewable energy projects, no, na talagang gustong mag-invest ang UAE. Ayan na nga, halos 1 trillion na yan, mga besa. Una-una po dyan ang wind energy, solar energy, battery energy storage system, mga kababayan. Ay napakaganda ito. Ito, dito natin makikita. Ito si Pangulong Marcos Jr. ay napakagaling, mga kababayan. Sa kanyang leadership, nakikita ang progreso. No? Nakikita naman siguro ng buong mundo itong paglago ng ekonomiya ng bansang Pilipinas. Pinaka number 1 strongest na paglago ng ekonomiya sa buong Southeast Asia. Kaya nakikita ng buong mundo at hindi sila mag-atubili, mga kababayan, para mag-invest dito. O yan na, isa na, no? Naku, for the first time, guys, ikaw ba naman mag-invest ka na halos 1 trillion dito sa bansang Pilipinas? Ay, ibig sabihin, malaki po ang tiwala at kikita, no, sila dito. Kikita tayo at siyempre mabigyan ng mga trabaho ang ating mga kababayan. Naku, congratulations sa atin, mga bes, No, basahin po natin, mga kababayan, Basahin po natin, mga kababayan, Sabi po dito, Manila, Philippines, the Marcos administration has scored a win as Masdar, a clean energy giant based in the United Arab Emirates, which is ang UAE, has committed about $15 billion worth of investment in the local renewable
market. Oh my goodness! Nako! Napakalaking ano ito guys, kumpanyang itong Masdar, mga kababayan, ha? A clean energy giant based in the United Arab Emirates, OMG. Not only the Philippines but all over the world, mga besa. Kaya nga yumayaman itong bansa na ito, na at isa sa pinakamayaman na bansa sa buong mundo itong UAE. Biro nyo yun? Sa kapalagayan yung mga kababayan, bakit ang UAE na malaki ang tiwala mag-invest dito sa Pilipinas under the Marcos administration? Kasi nakikita nila una-una ang paglago ng ekonomiya ng bansa na number 1 ngayon sa Southeast Asia, na ungusan ng Pilipinas. Kaya sabi ko, nasa pinuno ang susi para lumago ang ekonomiya ng bansa. Pag nakita ng buong mundo ang magandang pagtakbo ng ekonomiya ng isang bansa, for sure yan mga kababayan, hindi po mag-aatubili na mag-i-invest dito. Kikita sila kikita sila, kikita tayo, at kikita ang ating mga Pilipino manggagawa. Sa totoo lang mga kababayan, tuloy, a deal was signed on Wednesday between the Department of Energy, which is ang DOAE, si Secretary Lutela. Represented by Undersecretary Ruina Cristina Guevara and Masdar Chief Executive Officer Muhammad Jamil Al-Ramahi. Oh, wow. Ngayon pa lang congratulations Mr. President PBBM. Napakagaling niya talaga guys Alam po natin nagpunta yan sa UAE nakaraang 2024, 'di ba? Ito po ang resulta. Sabi ko sa inyo, yung lagi nyong pagbabati ko sa Pangulo na para travel niya. Ito ang kapalit. 'Di ba? Lahat po tayo makikinabang. Sabi mga kababayan, sabi ko sa inyo magaling talaga si Pangulong Marcos Jr. Ito po yung balik ng kanyang pag-travel. Di ba? Nantindi nito mga bes, halos 1 trilyon ito sabi po dito tuloy. Sabi, this agreement came just 2 months after the Philippines and the UAE Inc. a Memorandum of Understanding on Energy Transition Cooperation. Read, UAE firm plan to invest over 25 billion in Philippines, says DTI executive. Di ba? Kaso lang nandyan na, tuloy-tuloy naman na. Di ba? Nagkaroon na sign agreement with the undersecretary ng DOAE. Di ba? Under the fresh fact, Masdar would develop up to 1 gigawatt, which is an GW of clean energy capacity by 2030, with the sources mainly banking on solar and wind. OMG! Nako, malamang mga kababayan, buong Pilipinas ang magkakaroon ng wind nito. Mapapasana all ka lang talaga. Di ba? Solar, siyempre mga kababayan, yung wind dito sa Ilocos, nakita nyo, nako, lalagyan sa buong Pilipinas. Nako, pag yan nangyari at lalagyan ng bawat wind, at solar sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, sa tingin nyo kaya mga kababayan, ano po ang mangyayari sa Pilipinas? Siyempre, talagang aangat tayo. Ang gaganda lalo ang ekonomiya natin. Di ba? Hindi na tayo mahuhuli sa mga karatig bansa natin. Hindi na tayo mangulilat. Baka magiging number 1 pa tayo sa buong mundo. Not only that, mga kababayan, yung battery energy, talaga naman. Alam nyo, nakakataba ang puso ng ganito. Battery energy storage system. A technology meant to complement renewable energy efficiency given their intermittency in generating power would also be deployed across the Philippines. Wow! Malay nyo mga bes. Ito na po yung umpisa. Baka magpapatayo ng nuclear power plant. Ito kaisipan ko lamang, pero matindi ito guys, nakakatindig balihibo. Ang laking investment ito. Halos 1 trillion na UAE best firm also hinted at further expanding its portfolio here to 10 gigawatts within a decade. The DOA said. What do you think, people? Grabe, ang tindi. Ang galing talaga ni Pangulong Marcos. Building on the long-standing ties between the Philippines and the UAE,
In that recent energy transition cooperation, this partnership with the Masdar marks a transformative step in our renewable energy journey. Energy Secretary Rafael Lotella was quoted as saying in the statement on Thursday. For its part, the DOE said it would help Masdar in its pre-development activities, technical studies, and securing the necessary rights and permits. Whoa, matindi ito. Masdar is also set to enjoy investment and tax perks. Oh, the agency noted. According to the DOE, Masdar sees great potential in the local markets currently. The firm has impressive renewable portfolio or more than 50 gigawatts. It hoped to double the figure by 2030. Nako, talaga naman sigurado guys pag ganito aasinso talaga ang bansang Pilipinas basta kasing galing ni Pangulong Marcos Jr. ang pinuno. Kaya nga sabi ko, wag na tayo magpapalit ng Pangulo. Why not hindi tayo natin bibigyan ng another 12 years ang Pangulo? Nako mga kababayan, I really expected na talagang ang progreso ng bansang Pilipinas talagang mangyayari pag si Pangulong Marcos Jr. Ito na nga, inumpisahan pa lang niya Ang 6 years kulang yan sa totoo lang, kulang. Marami pa siyang aayusin. Na kumbaga tahiin para bumalik sa dati ang imahe ng bansang Pilipinas sa buong mundo. Para magiging number 1 po tayo. Alam nyo mga bes kayang-kaya ni Pangulong Marcos Jr. nagawin number 1 sa buong mundo ang bansang Pilipinas. Yan nga sa Southeast Asia, binalita natin, di ba? Number 1 strongest paglago ng ekonomiya sa buong Asia. Tayo! Di ba? With our proven success in implementing large-scale renewable energy projects in the region and worldwide, we look forward to utilizing our expertise and experience to support the Philippines in meeting its ambitious energy goals. Its top executive said, goals. Kita nyo yun guys, grabe, antindi. Mayroong video ito guys, hindi ko na pinakita, baka makapiright tayo doon sa sa music no. Hindi ko makita yung link But anyway, meanwhile, Lotella said that under the Marcos administration, the growth of renewable energies contribution to the power energy mix is on an unprecedented scale. Goes. What do you think, people? Di ba guys? Ano po ang kapalagayan nyo dito? The government hopes to increase clean energy share in the energy mix to 35% by 2030 from the current 22%. Biro nyo yun mga bes, Bangamat ngayon, siyempre 3 years pa lang ang Pangulo. Alam nyo, ang totoong paglalago ng ekonomiya, step by step yan Parang hagdan ba? Sa umpisa lang, medyo marami pang aayusin. Pangalawa is talagang magkakaroon ng resulta. Pangatlo is talaga makikita mo unti-unti, slowly by slowly na talagang lalago tayo, hanggang sa 2028, 2030, 2029, makikita mo ang paglalago ng ekonomiya ng bansa at maraming mangyayari na magaganda, yung talagang hindi na tayo mangulilat, hindi na tayo mahuhuli sa mga mayayaman na bansa na kapitbahay natin. Ay nako, bes, hindi instantly ito, mga bes, proseso ang paglago ng isang bansa under the Marcos administration. Yan nga, inumpisahan na nga di ba? Ayan, kung bakit naglalakbay ang Pangulo, mga kababayan, kung bakit naglalakbay ang Pangulo sa buong kapuluan ng mundo, ito po ang resulta. Nangangalap po siya para maayos at makikipag-deal or encourage sa mga foreign investors na mag-invest dito sa Pilipinas. Ayan. Ay, congratulations sa ating lahat at salamat sa UAE. Talaga namang malaki ang tiwala, mga kababayan, sa ating Pangulong Marcos Jr. sa ating bansa, 'di ba? Under sa
pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Nakikita nila ba, mga kababayan, kung gaano kagaling na leader ito si Pangulong Marcos Jr. No? 'Di ba? So yan mga kababayan, para sa katotohanan. Oh. Kung gaano kagaling si Pangulong Marcos Jr., ito po ang pinaka-source natin. Oh. Oh, 'di ba mga bes? Sabi ko sa inyo Tiwala lang tayo kay Pangulong Marcos Jr. Alam nyo itong Masdar, no? Masdar Company, napakalaki ito guys Worldwide ito, nag-invest sila. At for the first time sa Pilipinas. Biro mo, halos 1 trilyon na yan mga kababayan, no? Implementation Agreement for the Development of Renewable Energy Project in the Philippines. Oh my goodness. O alam nyo na, mag-i-invest dito sa wind. Sabi ni dating Pangulong Panot, anuhin mo ang wind kung walang hangin. Oh. 'Di ba mga kababayan? 'Di ba natatagpuan yan sa Ilocos? Oh, tapos maglalagay sa buong Pilipinas. Oh my goodness. Plakado na ang pag-aasensyon ng Pilipinas. For sure po 'yan. Kaya kung sino man po guys ang susunod na pangulo, kailangan yung i-endorse ni Pangulong Marcos Jr. So I really wish si Speaker nako para tuloy-tuloy. For sure 'yan pag si Speaker magiging pangulo. Nasa likuran niya po yan, si Pangulong Marcos Jr. Maniwala kayo sa akin sa hindi. Tuloy-tuloy ang paglago ng Pilipinas. And after ng termino ni Speaker Martin, tapos sunod si Sandro, oh my goodness, what happened na? Diba? Sigurado, magiging Tiger Asia na naman tayo mga bes. Not only the wind, of course, the solar, the battery, lahat-lahat pa, tulad nga sinabi ko earlier. Malay nyo, isa na dyan ang pagpatayo ng nuclear power plant. Diba, mga beswa? Kitang-kita nyo yan? Si Secretary ng DOE, si Secretary Lutela, yan, Rafael Lutela, tsaka niyang, Undersecretary. Sabi nga natin, diba, galing si Pangulong Marcos Jr. dyan sa UAE itong nakarang 2024. Ito ang resulta, sabi sa inyo ito yung mga ibang highlights guys, ipakita natin So actually basahin ko sana ito. English to guys, napakahaba kaya ginawa na natin kinuha natin si Inquirer. So ito pa mga kababayan, mga highlights nakita nyo yan? Yan po ang katotohanan. $15 billion. Oh my goodness. 'Di ba? Ito pinakita natin talaga nang sa ganun. Makita ng mga tumutulig sa kay Pangulong Marcos Jr. Mabati ko sa kanya. Hindi lang mga dilis, yung mga iba dyan pa na matataas na opisyal. Nakita nyo kung gaano kagaling ang Pangulo ng Pilipinas. 'Di ba? Ayan sasabihin na ng mga dilis, fake yan. Di pumunta kayo doon sa website ng DOE para makita nyo at i-search nyo sa Googles. Nandoon po lahat yan. Yan katunayan po yan Kaya pinapakita natin ito kasi itong mga anti-Marcos magaling gumawa ng fake news. Sasabihin fake yan. Talaga lang alam mo, ito, proseso to. Mahabang pag-uusap ito. Hindi basta-basta nag-invest ang mga bansa na ito na napakayaman sa isang bansa na matagal na lugmok sa ekonomiya kung walang tiwala sa pinuno ng bansa kay Pangulong Marcos Jr. At nakikita nila kung paano siya magaling na presidente sa buong mundo. Si Pangulong Marcos Jr. Kahit gawin yung presidente ng Amerika yan, kaya niyang patakbuhin yan. Kahit pa ang Russia, kahit pa ang London, kahit ang Australia, kaya niyang patakbuhin yan. Maniwala kayo sa akin, hindi. Kay sos. Kaya pinupuri siya ng mga malalaking bansa Yung, di ba? Sabi ng UN, United Nations pa nga ang nagsabi, pinaka malakas sa paglago ng ekonomiya sa buong Asia ang Pilipinas. Di ba nauungusan niya yung mga karatig at lalo ng China? Kasi pag makajus ka at mabait ka, matalungin,
Doon sa mga mahihirap na ating mga kababayan. Yan, si Pangulong Marcos Jr. kaya pinagpala sa mga biyaya. At kayang-kaya niyang i-handle. Kaya hanggat maaari nga, wag na tayo magpapalit ng Pangulo eh. So, ano po ang kapalagayan niyo mga kababayan? Yan ang sinasabi natin. Ito bang sinasabi niyong weak leader? Lagi niyong binabatikos, nagta-travel. Ito ang kapalit. Pag magaling ang pinuno ng isang bansa at lumago ang ekonomiya under sa kanyang administrasyon, ito po ang resulta. Susugurin ka talaga ng mga investors na galing sa iba't ibang bansa. Kasi, dahil nakikita nila, lumalago ang ekonomiya ng bansang ito eh. Why not hindi tayo mag-invest? Tatangkilikin ang mga produkto natin o anong klaseng mga patayuin dito. Katulad ng Tesla. Yung Tesla, di ba? Kailan lang kahapon ni-launch. Another investment na naman yun. Di ba? Sabi ko sa inyo eh. Galing talaga ng Pangulong Marcos Jr. Real talk tayo guys ha. Shoutout po sa inyong lahat sa mga OFW sa UAE. So yun mga kababayan, ang pinaka-latest updates ko. There's more mga bes ha. See you again on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines. Iba talaga pag matalino ang pinuno